Magandang umaga po, Ma'am Dana. Good morning. Magandang umaga po, Manong Ted, DJ Chacha. Opo, ma'am, ano ba ang inyo pong panuntunan diyan sa immigration? Kasi ang alam ko ho naman po, no, basic knowledge po na kabisado na po ng Immigration Bureau yung mga peak hours, no, yung mahaba po yung Yes. pila. Pero bakit po despite na dapat po ang immigration officers 32, pero sa peak hours po ang nakatao lang sa inyong mga istasyon, lalabing isa. Opo, minsan po umaabot nga labing lima. Bakit daw po ganon ang gawi diyan sa immigration? Taon-taon naman alam naman natin po itong mga gantong season na kinakailangan full deployment. Manong Ted, ito po ay ang ating mga counters po ay talagang inaano natin, pinupush natin na maging fully manned at all times, lalo po sa mga peak hours. Maaari po, although kukunin ko yung detalye nitong insidente na ito, maaari po inabot ito nung palitan ng immigration officers kung kaya po nagkaroon ng maaring counting kakulangan dun sa ating mga counters while they were transferring from one shift to another. But we have deployed po additional immigration personnel doon po sa ating mga front lines in time for the peak season to really help yung ating passenger flow daan. Okay, sige po. So, ma'am, ginagalang ko po ma'am ang sagot ho ninyo ha. Naaalamin niyo po itong detalyeng ito. Pero Mhm. ma'am, mayat maya naman kayo, araw-araw meron naman po kayong meron naman po yung manning, kumbaga, ano ba tawag doon? Araw-araw may report kayo mismo sa immigration kung ilan ang naka-duty at ilan ang mga nagtao sa bawat Mhm. counter, 'di ba? Mhm. And araw-araw po, I'm sure dapat alam ng hepe nyo, alam ng hepe sa Yes. NAIA, oo, itong gantong sitwasyon. Mhm. Oo, ang tanong nga po ng iba dito na nagmamasid, para bagang kung kailan ho peak, eh, nagkukulang. May mga nararamdaman sila na hindi kaya ho may mga bagay-bagay po diyan na dapat busisiin na mismo ang Secretary ng DOJ o mismo ang Presidente? Siguro pag-uusapan namin 'to, Manong Ted, 'no, sa management meetings, to see kung meron bang mga problema o merong mga kailangang aktuhan agad dito po sa atin. Pero nakakagulat nga po na meron tayong naririnig ng mga ganitong reports. Given that, nagdagdag po tayo ng mga additional immigration officers po as backup. Actually, 132 itong mga additional immigration officers po na inilatag natin daan po sa ating mga paliparan. So Mm. what we've been receiving po ng mga reports and from our monitoring is Mhm. that there are lines pero nagiging manageable naman po. But in terms of deployment ng mga tao, siguro yan po yung titingnan natin kung aling Okay. mga oras yung medyo kinukulang, Mm. probably because sa palitan ng tao. Pero Mm. titingnan po natin kung ano yung naging rason nitong mga insidenteng ito. Okay, sige po. Paano ho ba ang panuntunan diyan kung halimbawa po ano, Terminal 1, ang inyo pong immigration officers po ay 32 supposed to be. Opo, Mhm. pagkatapos po ang uupo lamang lalabing isa, lalabing lima. Ano ho ba ang panuntunan po ninyo? Ilan ba dapat ang naka-assign na immigration officers talaga doon po sa mga considered na po? Kasi memorize na nila yan eh. Yung mga Yes. dagsa ng arrivals and departures po, may mga oras na yan na peak. Ano ba ho ang panuntunan dyan? Tsaka yung change shift. Alangan namang kung kailan mo alam na, oo, ang heavy yung traffic, tsaka ka mag-change ng shift. I mean, it doesn't make sense, ma'am. Yes, opo. Ang ating panuntunan, Manong Ted, basically is dapat lahat ng ating immigration counters are fully manned at all times. Although, of course, meron tayong expected na paminsan ay magiging bakante kapag change shift. Pero I understand po, naiintindihan ko kung ano po ang nirereklamo at nakita po doon sa insidente. At yan po ay iimbestigahan natin kasi the general guidance that was given to our terminal heads is to ensure po na manage yung ating mga pila at saka yung ating mga counters ay laging may tao.
Okay, sige po. So sana nga po magbunga itong ating panayam na ito. Bagamat I think nakikinig yata ngayon kanina si Secretary Banoy, no? At aalamin niya kasi nga po ito'y bahagi din po ng transportasyon, ano, NAIA. Yes. Apo, ma'am, meron na po tayong e-gates, di ba? Apo. Okay. Yang e-gates na yan, sino ang gumasta, ma'am? For NAIA po, it's NNIC ang nag-procure po ng mga electronic gates. Mhm. For all the other international airports, it's the BI po. Okay, all other okay, sa NAIA 1 to itong 1 and 3 ang gumasta Mhm. po yung inyong concessionaire, no? Yes, Okay. NNIC po. Okay, sige. So, ano ang papel diyan ngayon ng Immigration Bureau? Ano ang kanilang ang nag-provide ng technology and infrastructure ay yung NAIA concessionaire. Ano ang Yes. nagiging papel ngayon ng immigration diyan? Immigration po is the end user doon sa ating electronic gate. So ngayon po, nakakonect itong system ng gates na ito sa system po ng immigration, Mm. which performs derogatory checks kapag may dadaan po halimbawa na passenger doon. Okay. Ma'am, opo, itong mga e-gates na ito, yung pong departure, sino lang po ang pwedeng gumamit? At this point po, arrival pa lang po ang ating operational for the new e-gate. Pero nilalatag po natin yung departure. Ang initial phase is that the OFWs po ang priority doon sa ating electronic gate sa departure, but it will be expanded to include foreign nationals that have long-term visas in the country. Okay. So, again, yung departure po, hindi pa ginagamit ngayon, but eventually, ang makakagamit lamang sa mga Pilipino ay OFWs and mga foreigners na meron kamong mga visa na matatagal na. For the next few phases, yes, tama po kayo dyan, Manong Ted. Bakit po OFWs lang po ang pahihintulutan na gumamit po ng electronic, passport reader po sa departure? Bakit po, anong logic doon? The thing is with OFWs, Manong Ted, is they have already been pre-vetted bago po sila umalis. Is they already have their clearances from the Department of Migrant Workers. So may pre-vetting na po yan, na Okay. derogatory checks na rin po yan. So, Okay. kumbaga, they're good to go na kapag kaalis na po sila ng paliparan. So meaning you are concerned about human trafficking? Yes, and at the same time po, mga derogatory records, mga illegal attempts to travel. Tama po Okay. kayo, Manong Ted. Okay, sige. And considering po na ang e-gates for departure ay hindi lubos sa mapapakinabangan to ease ito pong pila sa kanyang counters, na naman po magiging issue yung pagtaon po ninyo sa mga counters. Ano po, ma'am, ha? Mm-mm. I don't want to say naman, Manong Ted, na hindi siya mamamaximize kasi malaki po yung tulong niya once we cut in half yung ating mga operations dyan at gawin nating electronic. Kasi yung OFWs pa lang form a significant number of those who are traveling. Siguro mga Okay. 1/3 na yan ng mga departing passengers natin. So malaking bagay po ang malaki dun sa pila ang maiibsan with the use of the electronic gate. Okay. Sa arrival po, sino lang ang pwede gumamit, ma'am, ng electronic gate? At this point, Manong Ted, all Filipinos maaari pong gumamit ng electronic gates po natin. Kaya yun nga ine-encourage natin na gamitin po nila. Okay. Yung pong mga dayuhan, ba't ayaw pong payagan muna? Kasi po, kapag foreign national, may assessment po yan na dumadating. It would depend on the visa that they are holding, what nationality they are, which port they are coming from. So there's more assessment to that. Unlike kapag Filipinos na uuwi, it's automatic that they will enter the Philippines no matter what because they are Filipinos. Unlike foreign nationals, they can stop their travel hindi lang because of Okay. derogatory records but because of other factors that are needed for assessment. Okay. Ma'am, yung po mga dual citizen, saan sila they will fall under what category? Dual citizens po, they can use the electronic gates kasi they are Filipinos talaga. So maaari po nilang gamitin yung electronic gates. But if they want their passports to be stamped, there's always that option to go to the manual counter
if they want to. But Mhm. they can also use the electronic gate. Opo, meron ako nabasang Executive Order 122, yung Advanced Passenger Information System. Para saan ho ba yun? Mhm. Manong said, it's a technology po na ginagamit ng most advanced countries ngayon, Mhm. in that allows the Bureau to get prior information from traveling passengers, from inbound passengers, bago po sila dumating dito sa Pilipinas. Mhm. Nagagamit po natin yan for advanced vetting ng Mhm. passenger, kung merong derogatory record ang passenger, o kaya naman po for trends analysis, kung may nakita tayo na parang consistent Mhm. ganitong uri ng passenger na may certain crime na ginagawa, we would be able to study the patterns na ginagamit ng tao yun and see if this pattern Okay. applies to other passengers na maaari pong nag-attempt or nag-attempt na pumasok ng Pilipinas. Lahat ho ba ng airline compliant dyan? Ngayon po, parang nasa more than 80% na tayo ng all airlines in compliance sa Advanced Passenger Information System. Admittedly, Manong Ted, this is a challenge din for us. Mhm. Even in other countries kasi hindi 100% yung connection ng APs doon sa ibang mga airlines. But Mhm. we are pushing na itong mga airlines na ito na hindi pa nagpo-comply ay hook in na doon sa system natin, given that there's a law already about it. So we're hoping that by the first quarter of 2026, majority na or 100% Okay. na of all the airlines are hooked in the APs. Okay, sige. So, balikan ko lang itong ating mga immigration counters. Ma'am, ngayon ho ba hanggang ngayon issue pa rin dito ang bayad ho ng gobyerno, allowances nila at overtime pay? Yes, Manong said, sa totoo lang, it's been a problem already of the Bureau because the augmentation pay comes from the GAA, so the General Appropriations Act. So it would, kumbaga, it's not set in stone for our officers that will be getting the appropriate pay for the job that they are rendering. Is it true na ang inyong concessionaire sa NAIA ang siya pang minsan nagbayad ng overtime pay ng mga tauhan ninyo? There was an agreement, Manong Ted, during the time of Secretary Vince Dizon under nung siya ay DOTR. But ito po ay siguro for implementation pa. So wala pa po tayong output diyan. Output meaning? Hindi pa po siguro nabibigyan ng incentives yung ating mga immigration officer because there was an agreement between Mhm. the airport authorities and the frontline immigration personnel that the DOTR and the airport authorities would be able to shoulder augmentation base for the immigration officers then. Pero I think nagkaroon po ng delay or problems with the implementation of that. Meron pa silang mga tinitingnan na technical legalities on that, Mhm, mhm. as well as the sources of the income doon sa paliparan before they would be able to award it to the Bureau. Okay, pero ma'am sa ngayon sa actual po na mga sinasabing number of immigration officers sa ating pong international airport, it's Terminal 1 and Terminal 3. Sa usapin po nito pong katwiran na naman na dahil po sa walang pambayad ng gobyerno, kaya admittedly limitado ang kanilang deployment ng mga tauhan. How will you answer that? Kasi Hindi mahirap po natin gustong sabihin. mahirap kasi kapag na naman ang katwiran, walang pera gobyerno eh. Hindi natin pwedeng sabihin yun, Manong Ted, kasi tayo ay pumasok sa government service. So we work. Whatever the pay is, Mhm. whether there is augmentation pay or not, it's part of our job. So it's tayo personally, hindi natin nakikita na yun lamang or yun ang magdidikta ng pagpasok natin or hindi. Of course, it's a factor, but kailangan natin pa rin gampanan yung mga trabaho natin, yung sinumpaan nating trabaho doon sa pinasok natin na job. Opo, siguro kayo kasi nasa office lang kayo, ma'am. Baka ho yung mga immigration officers dyan, yung mga nandyan,
baka ibang pakiramdam. Di ba meron silang union? Meron po. At personally, I've been there. I've worked the mines doon sa ating frontlines po. Sa counters po natin at ramdam po natin yung bigat din ng dinadala ng ating mga immigration officers. And of course, the management understands kung ano po yung mga hinaing ng ating mga immigration officers. And through the Commissioner Viado, is working hard to ensure na mabigay po kung ano yung mga benepisyo na kinakailangan ng mga tao. But at the same time, meron din tayong kailangang gawin as part of our job is really to perform well dun sa ating mga trabaho. Okay, sige po. So ma'am, ano po ang ibubunga nitong ating panayam na ito ngayon? Kasi nga po, kanina lang po may, sorry, kasi habang nagbo-broadcast kami dito, binabanggit namin ito, meron na kaagad nagpadala po ng sumbong dito na kanina daw pong hating gabi, meron na naman, yun na naman po sinasabi nila, kakaunti po yung naka-duty. So ano ho kayang maaring ibungan ito maganda ngayon after this interview ho sana? Manong Ted, malaking bagay ito. Siguro, ibato natin ito agad-agad doon sa ating mga terminal heads sa mga paliparan para ma-investigate po natin at ma-address po yung mga areas of, mga hours of concern rather, to ensure po na yung ating mga counters, kung hindi man fully manned, ay majority ay may laman. At yung mga lines po natin, kung meron man, kasi ine-expect natin, Manong Ted, na talagang may pila tayo na asahan given that it's peak season. But it remain manageable dahil in full force yung ating mga tauhan. So, i-update din po namin ang inyong programa tungkol dun sa resulta po ng ating pakikipag-usap doon sa mga terminal heads po natin and to seek ways to resolve this concern. Okay, ma'am, sorry po. I really have to correct you on that. Yung sinasabi nyo na full force, manageable, kasi one example ay nito lang ho nagdaan na itong weekend, Opo, sa Terminal 1, lalabing isa ang naka-duty. Opo, sa panahon na pagkahaba ng pila. Opo, yun nga po ang sinasabi po natin dito ho na dapat ho sana nakatutok ho dito mismo yung inyong napaka-busy marahil na Immigration Commissioner. Ano po, Ma'am Dana, okay? Yes, Manong Ted. It pains me to hear this as well, pero we will resolve this po. Yan po ang ina-assure namin sa inyo. Okay, sige. That's very good. Salamat, ma'am, and Merry Christmas. Salamat po. Merry Christmas. Happy holidays. Opo, thank you. True FM. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!